Asasing pinapasulyap-sulyap, nagpapapansin sa'yo. Umabot sa palitan ng mga mensahe, kilig na kilig ako. Kumusta, kain na, hello, magandang umaga. Ingat ka, pahinga, huwag kang masyadong magpupuyat pa. Naramdaman ng puso na dahan-dahan akong nahuhulog sa'yo. Sa kada araw natin na pag-uusap, meron nang namumuo. Ngunit di ko na alam kung anong patutunguhan. Ang hiling ko lang naman na itong naramdaman. Sana naman ay mapagbigyan na at nang mapakinggan ang tibok ng puso kong sa'yo lang. Naramdaman ng tunay na kaligayahan. Sana naman mapagbigyan ang tibok ng puso. Ako ngayon, naglalakbay upang hanapin ang ibang Adarna na siya ang tanging lunas sa sakit ng aking ama. Ako'y naharap sa matinding pagsubok. Yun ay ang hanapin ang ibang Adarna. Ay, ibang Adarna, saan ba kita matatagpuan? Kay layo ng aking nilakbay upang ikay mahanap. Sa aking paglalakbay, kay daming pagsubok na hinarap. Ngunit lubos ako'y nagpapasalamat sa Diyos na siya ang nandyan upang ako'y gabayan. Sa wakas, nahanap ko na rin ang puno na namumugaran ng ibang Adarna. Sa sobrang ganda ng puno, kilang tumantay kong kuminang. Oras na para huliin ang ibang Adarna. Sa wakas, nahuli na rin kita. Sa tulong ng gintong perlas na bigay ng armetan nyo. Ngunit ako ba'y karapat-dapat sa paglalakbay na ito? Ako'y isang anak lamang. Isang hamak, isang pagagad ng imposible. Paano kung ako'y mabigo? Paano kung ang ibon ay matakaw sa aking mga kamay? Maraming beses ko nang naranasan ang pagtataksil mula sa aking mga kapatid. Sila mga nagtatagong kaaway sa mata ng liwanag. Nakalimutan nilang dugo na nag-uugnay sa aming mga puso. At ako ngayon ang mag-isa sa landas na ito. Lahat ng ito upang hanapin ang ibang Adarna. Ang ibang Adarna may awit na nagbabalik lakas sa aking ama hari na ngayon may sakit. Ako si Doña Maria Blanca, anak ni Haring Salermo, prinsesa ng kahariang Reino de los Cristales. O Don Juan, paano ba ito? Paano ko ba sisimulan ang lahat ng nararamdaman ko? Ang puso ko'y puno ng takot at pagmamahal at hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iyo ang lahat ng ito. Hindi ko kayang itago pa. Bago ka pa man maglakbay, ang bawat sandali ng ating pagkikita ay isang himala. Ang iyong mga mata, puno ng kabutihan at tapang. Ang iyong tinig na para bang may magaan na tunog ng pag-asa. Kakaibang pakiramdam, Don Juan. Kakaibang saya at pagkabighani na hindi ko kayang ikubli. Minsan, naiisip ko, may pagkakataon kayang magtagumpay ang isang tulad ko na mapansin at magustuhan ka ng isang tulad mo. Saksi ang mga bituin sa ating pagmamahalan at kahit na ang daan ay mahirap, ang puso ko ay hindi titigil sa pagkanta ng mga awit ng pag-asa. Hindi ko hahayaan na ang dilim ng gabi ang magtangka ng aking kapalaran. Kahit na ang mundong ito ay puno ng sakripisyo at pagsubok, alam kong darating ang araw na muling magbabalik ang liwanag. Sa iyo, Don Juan, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Sa aking puso, ikaw lamang ang aking maghihintayan.
At sa bawat hakbang mo, makikita ko ang pag-asa ng aking mga pangarap. Huwag mong kalimutan, mahal ko, sa kabila ng lahat ng pagsubok, ang iyong Maria Blanca ay maghihintay sa iyo. O Prinsipe Don Juan, ikaw na aking minahal ng tapat, ikaw na aking tinulungan at pinagkatiwalaan. Sa kabila ng lahat ng aking sinakripisyo, bakit mo ginawang ipagpalit? Bakit mo nilimot ang pangako mong walang hanggang pag-ibig? Ngunit hindi ko kayang itago ang takot sa aking puso. Takot na baka hindi mo ako maalala. Takot na hindi ko na mararanasan ang magsandali ng kaligayahan sa iyong tabi. Iniwan ko ang aking kaharian para sa iyo. Nilabanan ko ang aking sariling ama at tiniis ang sakit ng pagkatalikod sa aking bayan. Ginamit ko ang aking kapangyarihan upang ikaw ay mailigtas. Ngunit ngayon, sino ang magliligtas sa akin mula sa sakit ng pagtataksil? Noon, ako ang iyong liwanag, ang iyong gabay sa dilim. Ako ang nagbigay sa iyo ng mga sagot upang makuha ang ibong Adarna. Ako ang nagpagaling sa iyong mga sugat at sa bawat pagsubok, hindi kita iniwan. Ngunit ngayon, ako itong nag-iisa, itinakwil at tila ba wala ng halaga sa iyong puso. Ngunit hindi ako isang mahina, Prinsipe Juan. Hindi ko isang babaeng basta mo na lamang matatalikuran. Ang pag-ibig ay isang apoy na kayang sumiklab muli, ngunit hindi ito apoy na maglalaman ng aking pagkatao. Ako si Doña Maria Blanca, isang prinsesa, isang mandirigma ng sarili kong tadhana. Ako si Doña Leonora, ang kapatid ni Doña Juana at ang prinsesa ng Armenia. 7 taon. 7 taon ng paghihintay, 7 taon ng walang katiyakan, 7 taon ng pananabik na hindi matitinag, ng pag-asa ng halos maglaho sa bawat paglipas ng araw. Saan na kaya siya, si Don Juan, ang aking minamahal, na matagal ko nang hinihintay. Ang aking mga mata ay nabubusog sa mga alaala ng ating mga tawa, ang mga salitang binitawan at ang mga pangakong pinangako sa akin. Ngunit lahat ng iyon ay tila mga alaala. Hanggang kailan ba ako maghihintay? 7 taon nang nakalipas at nararamdaman ko pa rin ang pagdami ng kanyang mga kamay, ang init ng kanyang mga mata na tila nagsasabi ng isang pangako ng pagmamahal. Ngunit ang bawat taon na lumilipas, ang bawat araw na lumiliko, ay nagiging higit na mahirap. Walang kasiguruduhan kung siya ay makakarating o kung ang kanyang landas ay matatanaw pa. Ang puso ko ay nababalot ng kalungkutan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko kayang isuko ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi ko kayang kalimutan ang mga gabing tayo ay magkasama. Ang mga pangako ng pag-ibig na inubuhos niya sa akin. Ngunit hindi ako dapat panghinaan ng loob. Ang tunay na pag-ibig ay marunong maghintay, marunong magpatawad. Ngunit ito ang aking tadhana, ito ang pinili kong landas, at sa bawat araw ng paghihintay, ang aking puso ay patuloy na umaasa, patuloy na naniniwala. Hanggang sa muling pagbalik ni Don Juan, hanggang sa muling pagtagpo ng ating mga mata, hindi ko kayang mawala ng pag-asa. Dahil sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ay isang apoy na hindi matitinag. Ang aking wagas na paghihintay ay magbubunga rin ng tagumpay at sa wakas muli tayong magsasama. Si Don Juan, ikaw ang aking ilaw sa gitna ng dilim, ang sigaw ng aking puso sa bawat sandali ng aking pag-isa. Sa iyong tapat at kabutihang loob, ako'y napahanga at sa iyong pagmamahal, ako'y naging alipin. Ngunit bakit kailangang paglaruan ng kapalaran ng ating pag-ibig? Ang aking sariling kapatid, si Doña Juana, paano niya nagawang ipagkanulo ang ating pag-ibig? Hindi man ako makalipad tulad ng ibong Adarna, hindi ko kahayaang mamatay ang aking pag-asa, sapagkat sa ating pagmamahalan, ang tunay na mahika ay hindi sa himig ng isang ibon, kundi sa tibok ng dalawang pusong hindi kailanman kayang paghiwalayin. At si Don Pedro, isang lalaking inulila ng dangal, hindi ba siya nasisindak sa bigat ng kanyang kasalanan? Ngunit anuman ang mangyari, hihintayin kita, Don Juan. Alam kong babalikan mo ako. Alam kong hindi mo ako papabayaan. Hindi man ako makalipad tulad ng ibong Adarna.
O makapangyarihang langit, kailan matatapos ang dusa ng isang pusong tapat? Sa madilim na piitang ito, ako'y bihag ng kasakiman at linggit, ng mga kamay na walang habag. Ngunit kahit anong pagsubok ang aking danasin, hindi ako kailanman mawawalan ng pag-asa. Sino ka? Isang kabalyero ba na dumaan lamang? O may misyon ka ba dito sa aking kaharian? Ang iyong mata, ang iyong kabighanian, nag-aalay ng isang hindi ko kayang ipaliwanag na pakiramdam. May kakaibang liwanag ka na dala. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito. Ngunit, parang may kakaibang kapangyarihan ang iyong presensya. Bakit ko nararamdaman na ikaw ang magdadala ng pag-asa sa aming kaharian? Ako, Doña Juana, na matagal nang nawawala sa kamay ng aking tunay na kalayaan, ay naguguluhan sa iyong pagdating. Bakit ko nararamdaman na ang pagkikita natin ito ay may layunin? Sa iyong mga mata may pag-asa. Isang liwanag na matagal na naming pinaghihirapan, na tila dumaan sa dilim. Hindi ko alam kung ano ang hatid mo sa aming kaharian. Ngunit, ang iyong pagdating ay nagbigay ng kakaibang sigla sa aking puso. Nag-aalangan ako, ngunit may nararamdaman akong kakaibang magaganap sa ating pagkikita. Hindi ko alam kung ano ang iyong misyon, ngunit sana hindi mo kami pababayaan. Kung ikaw nga ang maghatid ng pag-asa sa amin, sana'y magtagumpay ka sa iyong layunin. O matinding kapalaran, ano itong aking sinapit? Sa palasyo'y lumaki ng marangal at may pag-ibig. Ngunit ngayon'y bihag ng isang dambuhalang halimaw. Sa bawat araw, pangamba at sakit ang siyang lumalaman. Noon, sa hardin ng aking pagkabata, halimuyak ng bulaklak ang aking kasama. Ngunit ngayon, tanikala sa akin ay yumayakap, at dilim ang bumabalot sa aking pangarap. Noon, sa hardin ng aking pagkabata, halimuyak ng bulaklak ang aking kasama. Ngunit ngayon, tanikala ang sa akin ay yumayakap, at dilim na bumabalot sa aking pangarap. Ngunit sa gitna ng dusa't pighati, isang liwanag ang aking nakita. Siya, isang makisig na prinsipe, si Don Juan, aking tagapagligtas. Sa kanyang mga mata, aking nasilayan. Pag-asa, tapang at pagmamahal. O sa puso ko'y may sigaw ng kaligayahan. Pagkat sa wakas, ako'y makakalas sa tanikalang sumpa. Ngunit, sa likod ng ligaya, may takot na bumabalot. Dahil sa puso niya, ako nga kaya'y may puwang? O baka isa lamang akong takbo sa kanyang paglalakbay? At sa huli, puso ko'y maiwang wasak at sugatan. At tadhanang mapangukso, ano ang iyong hatol? Panaginip sa gitna ng dusa? Ngunit anuman ang kahihinatnan, ipagkakaloob ko ang puso't pag-asa kay Don Juan na aking tagapagligtas at pangarap. Sino ang may sala? Ang aking pusong madaling nahulog, o ang kapalarang tilang may sariling laro? Ako ba'y tinakda lamang upang maging isang hamak na kabanata sa kanyang buhay? Isa lamang akong anino sa kanyang paglalakbay, isang babae sa kanyang nakaraan, isang pangalang malapit nang makalimutan. Ngunit hindi ako mahina. Ako si Doña Juana, anak ng hari, isang prinsesa. Hindi man ako ang kanyang pinili, magpapatuloy akong mabuhay, matibay at matatag. Sapagkat sa huli, hindi ang pag-ibig ng isang lalaki ang magtatakda ng aking kahalagahan, kundi ang aking sariling tapang at dangal. Sinabi nila, ang tanging makakapagaling sa akin ay ang mahiwagang ibong Adarna. Ngunit paano? Sino ang aking maaasahan? Juan, Diego, Pedro, kayo ang aking mga anak, mga dugong magpapatuloy ng aking lahi. Ngunit sa pagsubok na ito, sino sa inyo ang tunay na malasakit? Sino ang handang isakripisyo ang sarili para sa kanilang ama?
Ako'y hindi na makagalaw ng maayos. Ang aking katawan ay puno ng sakit. Hindi ko na kayang paghawakan ang mga bagay na minsan ay hawak ko sa aking mga kamay. Ang trono, ang pagiging hari, ang lakas ng isang lider. Ang sakit na ito ay tila isang malupit na kaaway, isang kalaban ay na hindi ko kayang talunin. Masakit sa aking puso na hindi ko magawa ang nararapat. Hindi ko magawang maglakbay upang hanapin ang ibong Adarna na siyang tanging magbibigay ng lunas sa aking karamdaman. Bakit ganito? Bakit ako napag-iwanan ng lakas at sigla? Ano ang nangyayari sa akin? Ang aking katawan ay tila umiiwas sa lahat ng magagandang bagay na minsan kong tinangkilik. Ang kalakasan, ang kabutihan, ang pagiging isang hari. Ngayon, ang aking sakit ay dumaan ng parang hangin. Hindi ko man lang naisip na darating ang panahon na magiging ganito ako. Mahina, walang kalaban-laban. Ang aking mga anak, saan na sila? Paano ko sila matutulungan kung ako'y mismo'y naguguluhan at naghihirap? Puno ako ng pagsisisi kung bakit hindi ko agad pinaghandaan ang aking mga anak sa mga hamon ng buhay. Nais ko sanang makapagbigay ng gabay sa kanila, ngunit ako ay narito, nakatali sa aking higaan, isang hari na walang magawa kundi ang maghintay. Baka hindi ko na makita ang aking kaharian na muling magtagumpay. Hindi ko na makikita ang mga mukha ng aking mga anak. Kung sana'y ako na lang ang makaranas ng lahat ng sakit na ito upang sila ay mabigyan ng pagkakataon na mamuhay ng masaya. Sana'y magawa ko. Ang mga pangarap ko ay nagsisimulang maglaho at ang aking mga kalusugan ay tila isang yaman na hindi ko na kayang pangalagaan. Ngunit hindi ko rin kayang tanggapin na ang aking kaharian ay maghihirap dahil sa aking pagkatalo sa sakit. Ako'y natatakot, hindi dahil sa sakit na ito, kundi sa kung ano ang maaaring gawin ng aking mga anak upang makuha ang ibong Adarna. Ang kapangyarihan, ang kasakiman ay maaaring luwamon sa puso ng kahit sino, kahit pa sa aking sariling dugo. Ngunit wala akong magawa, kundi umasa na sa kanilang paglalakbay. Matutuklasan nila hindi lamang ang ibong Adarna, kundi ang tunay na diwa ng pagiging isang tunay na prinsipe, ang pagiging matapat, matapang at makatarungan. Ako si Don Diego, ang ikalawang prinsipe ng Verbania. Sa aking mga kamay ang responsibilidad ng pagpapalakas at pagbabalik ng kaligayahan sa aking kaharian. Ngunit bakit ang bawat takban ko ay patungo sa kabiguan? O ako'y naiwan sa gitna ng kagulungan. Ano ang aking kapatid na naglalakbay at sa kanyang pag-asa ako'y nagsisilbing gabay. Hindi ko siya papabayaan dahil ang aking tagumpay ay tagumpay ng aming bayan. Bakit ganito ang aking kapalaran? Ako si Don Diego, pangalawang anak ng ating mahal na Haring Fernando. Ako ay na dapat may lakas at talino, ngunit tila laging nasa anino ng aking mga kapatid. Nang kami maglakbay upang hanapin ang ibang Adarna, ako'y naiwan may mga pangarap sa bitin sa mga mata ng aking ama ng aking bayan. Ako'y maghihintay at magdadasal sa bawat sandali. Ako'y magbibigay lakas. Ang tadhana ay hindi laging nakakatarungan, ngunit may pag-asa pa sa kabila ng lahat ng ito. Mayroon liwanag sa aking mga mata, isang pagnanais na baguhin ang aming kapalaran. Ang mga mata ng mga nag-asam ng pag-asa na hindi ko pa kayong matugunan. Puro ng kabiguan, hindi ko kaya makita ang kinabukasan na magbibigay sa amin ng kapayapaan. Ngunit bakit ang bawat takbang ko ay patungo sa kabiguan o ako'y naiwan sa gitna ng kaguluhan kasama ng mga alanganing tumbibang sa aking puso? Katulad ng aking nakakatandang kapatid, ako ay dinabigo sa paghuli sa ibang Adarna. Si Don Juan, aking kapatid, ay matapang na humarap sa mga pagsubok ng buhay. Ngunit ako ay narito, nag-aalalan tila ay nawawala sa dilim ng gabi. Nang kami maglakbay upang hanapin ang ibang Adarna, inasahan ko ako ang magiging bayani. Ngunit ano ang nangyari? Ang aking bunsong kapatid na si Don Juan, ang siyang nakahanap ng ibon, siya ang
kilala siya ang nagpuri at kaming dalawa ni Don Pedro ay kami naiwan sa gilid, tila mga tauhan lamang sa kanyang kwento. O aking mahal na asawa, Haring Fernando, bakit ganito? Bakit ang sakit na ito ay hindi natatapos? Ang aking puso ay hindi mapalagay. Ang aking kaluluwa ay nalulumbay sa paghihirap ng iyong tagagaglay. Minsan iniisip ko kung may kasalanan ba ako. Kung sana ay nagawa ko pa ang hindi pa para panatiling malusog ka. Ang mga mata mo, ang mga mata ng isang matapang at kapangyarihang hari ay ngayong puto ng kalimutan. At ang katawan mo na dati ay matatag at mataas pa, ngayon na ay hindi na kaya pang lakas. Ang mga doktor at mga gamot ay walang magawa. Ang mga gamot ay walang epekto. Saan ba ako maghanap ng sagot sa iyong karamdaman? O aking mahal, ang kalusugan mo ang tanging hinihiling ko. Ngunit wala akong magawa. Ngunit ang maghintay na may mangyaring himala. Ang mga anak natin, si Don Juan, si Don Pedro at si Don Diego, asan na sila? Asan ang mga batang ito na dapat nagbibigay lakas sa kanilang ama upang mabigay sa atin ng gabay sa panahon ito ng dilim? Ang sakit na ito ng aking asawa ay nagdulot ng luhang hindi ko kayang pigilin. Kano na? O Diyos, gabayan mo kami. Sana'y magbago at magtulungan ang aming mga anak upang makahanap ng lunas. Sana'y makita nila ang ibong Adarna na tanging magpapagaling kay Fernando. Hindi ko na kaya makita siya sa ganitong kalusugan. Ang mga mata niya ay puno ng kalungkutan. Kay tagal kong naghintay sa pagbabalik ng aking mahal na anak, si Don Juan. Ngunit nasaan na siya? Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang balita. Paano kung may nangyayari ng masama sa kanya? Ako si Don Pedro na naglalakbay upang iligtas ang aking ama, hari mula sa sakit at dulot ng masamang panaginip. Ang mga gabi ay naging mas mahabang paghihirap. Bawat takbang ay may dalang pangako, ngunit ang tagumpay ay tila isang pangarap na malayo. Iniisip ko, magagawa ko po bang makamitan ang sagot na matagal nang hinahanap. Ang ibong Adarna, ang tanging lunas sa kanyang sakit, ay may taglay na hiwaga at banta. Ang mga pagsubok ay tila walang katapusan ang mga bundok. Mga kagugutan at mga karagatan, tatlong ulit ko lang tinahak. Naging kaaklibat ko sa bawat pagluha at pagdududa. Ngunit hindi ko maaaring isuko ang aking misyon. Hindi ko maiwanan ang aking amang hari, ang aking mga kapatid, at ang aking kaharian. Ako'y maanang tapat. Magpatuloy kahit na ang bawat takbang ay may kabutot na takot, pagod at lungkot. Isang anak na nakalakbay, sa kapatid na handang magsakripisyo. Hanggang kailan kaya ako maghihintay? Maghihintay ng nadarang ako ang magtagumpay. Ngunit kung ang ibong Adarna ay hindi ko matagpuan, ano ang magiging saysay ng lahat? Ang aking pagsisikap, ang aking kalooban ay gumugol, ngunit ako'y mapagtuloy bangkat sa aking puso. Ako'y naniniwala ang liwanag ng pag-asa ay nasa dulo ng madilim na landas ng aking tinatatak. Narating ko ang ibundok Tabor at ang punong pinagmumugaran ng ibong Adarna. Nahanap ko na, ngunit ako ay nabigo sa paghuhuli sa ibong Adarna. Patawag ang aking dahilan, hindi ako nakuha ang ibong Adarna.
Hindi madali ang iyong daraanan, Don Juan. Ang ibong Adarna ay hindi basta-basta makakamtan ng sinuman. Nasa iyong mga kamay ang pag-asa, ngunit kailangan mo rin magsakripisyo. Hindi ko alam kung matatagumpayan ka, ngunit makikita ko sa iyong mata ang hindi matitinag na hangarin. Tandaan mo ang tamang landas ay hindi palaging makikita agad. Kabataang prinsipe, huwag mong ipagwalang bahala ang lugar na ito, Don Juan. Ang iyong paglalakbay ay hindi madali at ang landas na tatahakin mo ay puno ng mga panganib at pagsubok. Hindi lang ang lakas ang kailangan mo, kundi pati na rin ang karunungan at tamang pag-iisip. Ang ibong Adarna na iyong hinahanap ay hindi isang ordinaryong nilalang. Ang kanyang awit ay may kakayahang magpagaling at magdulot ng buhay. Ngunit ito'y may kalakip na halaga. Hindi lahat ng may kapangyarihan ay madaling makuha. Ngunit o kay lupit ng tadhana, ang ibong Adarna ay isang bastang-bastang mahuhuli. Kinakailangan dumaan sa pagsubok, magtiis ng sakit at manatiling gising sa harap ng tukso. Kung siya'y matatagpuan, ang kahirapan ay maliligtas. Kung siya'y mabigo, isa na naman siyang kaluluwang lalamunin ng madilim na kapalaran. Itinuro ko sa kanya ang daan patungo sa mahiwagang punong tinuluyan ng ibong Adarna. Napakaraming lumipat sa akin noon, naghanap ng sagot sa kanilang mga suliranin. Ngunit bihira akong magtiwala. Ang kapangyarihan aking taglay ay hindi dapat basta ipamigay. Ngunit si Don Juan, may ibang liwanag sa kanyang puso. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid na uhaw sa kapangyarihan. Siya'y busilak, may tunay na hangarin pabalik sa kaharian ng walang hatid na Patuloy ka sa iyong paglalakbay, Don Juan. Huwag kang matakot sa mga pagsubok na darating. Nandito ako upang magbigay gabay, ngunit sa katapusan, ikaw mismo ang magpapasaya kung ikaw ay matagtatagumpay. Ang iyong misyon ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi sa higit na layunin. Magtiwala sa iyong sarili at magpatuloy. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, ang ibong Adarna ay maghatid sa iyong ng kasagutan. Matahimik na ang buhay ng ang aking pinili, malaya sa ingay ng mundo. Sa mahabang panahon, ako'y namuhay ng payapa sa pusod ng kagubatan, tagapangalaga ng mga lihim nitong kaharian. Ngunit heto isang binatang imik na buhay ang aking pinili, malayo sa ingay ng mundo. Sa mahabang panahon, ako'y namuhay ng payapa sa busod ng kagubatan, tagapangalaga ng lihim nitong kaharian. Ngunit heto isang binatang nangangalang Don Juan, ang lumipat sa akin sugatan, pagal at puno ng hinanakit. Hindi madali ang iyong daraanan, Don Juan. Ang ibong Adarna ay hindi basta-basta makakamtan ng sinuman. Nasa iyong mga kamay ang pag-asa, ngunit kailangan mo rin masagripisyo. Hindi ko alam kung matatagpumpayan ka, ngunit nakikita ko sa iyong mata ang hindi napitinag na hangarin. Tandaan mo ang tamang landas ay hindi palaging makikita agad, ngunit ang iyong pananampalataya at katapangan ang madalas na iyoroon. Ang Adarna, isang taon na tani ang pinakamataas na tapang at pag-unawa ang makakalapit. Ikaw, Don Juan, ay isang prinsipe ng Birmania. Ngunit hindi sapat ang iyong pagka-prinsipe upang matamo ang layunin mo. Kailangan mo ng higit pa ang pananampalataya at disiplina at ang lakas ng loob na hanapin ang mga pagsubok na hindi mo naranasan. Basahin ang mga aklat ng nakaraan, pag-aralan ang mga lihim na sinaunang salamangka. Ang iyong lakas ay hindi lamang makikita sa inyong mga kamay, kundi sa iyong isipan. Dapat mong maunawaan ang mga simbolo ng mundo at gamitin ang mga ito upang matagumpayan ang mga pagsubok. Ang bawat hakbang ay isang pagsusulit ng iyong katatagan, at ang bawat pagkatalo ay mabibigyan
sa iyo ng lakas. Isang bagong nilalang ang dumating sa aking tahanan, puno ng hiwaga, isang prinsipe, sugatan hindi lang sa katawan, hindi pati sa kanyang kalooban, tila isang ligaw na ibong nawawala sa pugod. Inhanap ang daang dapat tahakin. Ikaw, batang hinubog ng pagsubok, ikaw ba ang hari na itinakda ng tadhana? Ang iyong kapalaran ay hindi pa nakaukit sa bato, ngunit nasa iyong mga kamay ang kapangyarihang baguhin ito. Ito'y lumakad ka, prinsipe ng Berbanya. Ang susi sa iyong tagumpay ay hindi lamang nasa iyong espada, kundi nasa iyong puso. Ngunit ano nga ba ang aking papel sa mundong ito? Ako'y isang ermitanyo lamang, isang matandang tagapagmasid ng pag-inong ng tadhana. Hindi akin ang tagumpay ni Don Juan, ngunit hindi rin ako dayuhan sa kanyang laban. Sapagkat sa bawat haring bumagsak, sa bawat prinsesang inagaw, sa bawat harian bumagsak, Ibong Adarna, isang nilalang na kay tagal ko ng binantayan. Ang kanyang awitin ay makapangyarihan, ngunit ang kanyang likas ay tuso. Sa kamay ng sakim, ito'y isang sumpa. Sa kamay ng dalisay, ito'y isang biyaya. Ngunit sino nga ba ang karapat-dapat? Matagal ko na nakikita sa hangin ang kanyang kapalaran. Isang batang inulog ng tadhana sa kamay ng kasamaan, ngunit hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang mga hari at prinsipe ay hindi naligtas ng kanilang trono, kundi ng kanilang puso at tapang. Habang pinagmamasdan ko ang binatang iyon sa kanyang landas, ako'y umaasa na sa wakas may isang bayani na makakawala sa sumpa ng kapalaran at nagdadala ng bagong liwanag sa isang mundong nilamon ng dilim. Na sila, ang mga anak ko, ang mga apo ko, ngunit sa kabila ng kanilang pasensya, sila'y abala sa kanilang mga buhay. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga pangarap at responsibilidad na kinakaharap. Ang mga alaala ng mga panahong iyon ay tila mga ulap na unti-unting nagalaho at ang aking katawan ay tila nagtutukso sa akin. Ipinapaalala ang mga limitasyon na dulot ng pagtanda. Hindi na ito tulad ng dati at ang mga pagbabago ay tila nagiging mas mahirap tanggapin. Ang katawan ko na noon ay puno ng lakas at sigla, ngayon napapagod sa mga simpleng gawain na dati-rati ay kayang-kaya ko lang. Minsan, naiisip ko ang mga araw na naglalaro ako sa labas, tumatakbo kasama ang mga kaibigan at walang iniisip kundi ang kasiyahan ng mga simpleng bagay. Ngunit hindi ko akalain na darating pala ako sa ganitong kalagayan, kung saan ang bawat paggalaw ay may kasamang sakit at ang bawat paghakbang ay tila napakabigat na para bang nakahadagan sa aking mga balikat. Alam mo, nung bata pa ako, madalas ko rin iniisip ang darating na panahon na ako'y tatanda. Ang mga araw na iyon, puno ng saya at ng mga pangarap, ay tila napakalayo na sa aking isipan. Sa mga panahong iyon, pinapangarap ko ang hinangarap, ang mga tagumpay, ang mga paglalakbay at ang mga pagkakataon na makasama ang mga mahal sa buhay. Nais ko sanang makasama pa sila, maramdaman ang mga yakap nila na dati nagbibigay sa akin ng lakas at saya. Ang mga yakap na iyon ay tila nagiging mga alaala na lang, mga bagay na pinapangarap kong muling maranasan. Ngunit sa aking pag-iisip, ako'y nagiging pabigat na lang, hindi ba? Ang hirap at sakit na dulot ng pag-obserba sa iyong mga mahal sa buhay na nagpapatuloy sa kanilang mga buhay habang ikaw, halip na makisama sa kanila, ay natatali na lang sa mga alaala ng mga panahon ng kabataan. Lahat ng mga pangarap na nais ko, ang mga plano na akala ko'y abot kamay ay tila napag-iwanan na para bang ako'y naligaw sa isang mundo na hindi ko na kayang abutin.
Sa bawat araw na lumilipas, ang mga pangarap na iyon ay unti-unting naging mga anino, mga alaala na isang nakaraan na tila nagiging mas mahirap balikan. May mga bagay pa naman akong natutunan sa mga taon ng aking buhay. Nalaman ko na hindi palaging kailangan ng lakas para mapagtagumpayan. Mas mahalaga pa ang pag-aalaala ang mga maliliit na sandali sa iyo ng pagmamahal. Ang mga pagkakataon na nakikita ko ang mga bata, ang mga mahal ko sa buhay na masaya, yun na lang ang nagbibigay saysay sa lahat ng pinagdadaanan. Hindi ko na kaya ang tumakbo, hindi ko na kaya magbay, pero kaya ko pa rin magbigay ng pagmamahal ng gabay sa mga sumusunod sa aking landas. Siguro ang buhay ay hindi laging tungkol sa lakas o sa pagiging matatag. Minsan tungkol sa pagtanggapin ang ating kalagayan at magpasalamat sa mga bagay na mayroon tayo. Hindi ko na kayang patigilid na tumakbo, pero may mga bagay pa akong kayang gawin. Hindi ko man mahawakan ang buong mundo, ngunit nakatutulungan ko pa rin ang mga mahal ko sa buhay. At sa mga darating pang taon, anuman ang mangyari, magpapasalamat pa rin ako sa bawat umaga na ako ay nabubuhay. Bawat hakbang, kahit mahirap, mabigat, ay isang hakbang patungo sa pagsasalamat. Hindi ko na muling ibabalik ang aking kabataan, ngunit hindi ko rin ipagkakait ang kasiyahan na sa pagtanggap ng pagiging matanda. Ngunit, nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoon at binigyan niya pa ako ng maraming lakas para dito. Ako si Haring Salermo, makapangyarihang hari ng kaharian ng Reino de los Cristales. Sa aking kaharian, walang sino mang nakakaligtas sa aking kapangyarihan. Walang sino mang nagtatangkang lumaban sa akin. Hanggang dumating ang isang hamak na prinsipe, si Don Juan. Niya'y madaling akong daingin. Akala niya'y makukuha niya ang kamay ng aking anak na si Doña Maria. Nang ganoon lang, hindi niya'y batid kung sino ang kanyang kinakalaban. Ako ang hari ng Salamanca, at sa loob ng maraming taon, wala pang sino mang nagtatagumpay sa aking mga pagsubok. Binigyan ko siya ng mga hamon na hindi kayang lampasan ng isang karaniwang tao. Ang pagkuha ng singsing sa ilalim ng dagat, ang pagbibilang ng trigo na kinalat sa parak, ang pagbabago sa isang malawak na palasyo. Subalit sa bawat pagsubok na aking itinakda, si Doña Maria ay laging nasa kanyang tabi. Ang aking sariling anak, nilingling lang niya ako. Kinagambala ang aking kapangyarihan sa ngalan ng pag-ibig. Isang taksil, isang suwain. Hindi ko matatanggap na siya'y ipagkatiwala sa isang gaya ni Don Juan. Subalit, sa kabila ng lahat, hindi ko na siya mapigilan. Ang aking mga mahika, isang taksil, isang suwain. Hindi ko matatanggap na siya'y ipagkatiwala sa isang gaya ni Don Juan. Subalit, sa kabila ng lahat, hindi ko siya mapigilan. Ang aking mga mahika ay hindi sapat upang hadlangan ang kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Kahit pa ako'y isang hari,
ako'y natalo ng damdaming hindi ko kayang kontrolin. Ngunit hindi ako magpapatalo ng basta-basta. Kung hindi ko mapigilan ang kanyang pagtakas, may isang bagay akong kayang gawin. Sa huli, ako pa rin ang hari, ako pa rin ang may kapangyarihan. Pero, ang tunay ng tanong ay hanggang kailan?